Hi Virgo, welcome and this is your reading. The open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang. Then thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na po tayo. Give me the message for Virgo, please. Oops. Give me the message. Give me the message for Virgo, please. Give me the message for Virgo, please. Give me the message for Virgo, please. Okay. Okay, Virgo, nakikita ko dito, no, na meron ditong unexpected na parating sa'yo. Then, nakikita ko rin dito na yung iba sa inyo makaka-receive ng, ng pera, okay? Or pwede rin sabihin na lumalago yung iyong pangkabuhayan ngayon, Or kung wala naman, sinasabi dito na yung iba sa inyo ay makakatanggap ng, sabihin natin na mana, inheritance, or sabihin natin na may trust fund na parating sa'yo, okay? Nakikita ko dito, hindi halos lahat. Meron ditong nakakaranas ng maybe kasi dito sa Four of Cups, kumbaga meron ka ditong oportunidad na hindi mo siya nakuha, kumbaga natanggihan. Then nakita ko rin dito na yung iba sa inyo nakakaramdam ng maybe naboboard, kumbaga nakapokus. Hindi halos lahat, ito na nakikita ko. Yung ilan sa inyo nakapokus sa negativity. Kumbaga, nakatuon lang siya sa mga negative na isipan na parang walang nangyayari. Alam mo yun? And nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo nakakaranas ng depression. Maybe sa nararanasan or sa sitwasyon na nangyayari sa kanya. Pwedeng sabihin sa kanyang relationship, maybe ka heartbroken, or pwede rin sabihin na sa family, nakakaranas ka ng depressed kasi hindi na susunod kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay? Yun nakikita ko dito. Then, dahil doon, nagkakaroon ka dito ng, sabihin natin na ikaw yung mismong nagkakaroon ng self-sabotage sa iyong sarili. Kumbaga, nawawalan ka ng pag-asa. Ayun, yun nakikita ko, Pero ganun pa man, sinasabi dito na huwag kang tumuon sa mga negatibo, Kasi darating din yung swerte na para sa'yo dahil ito yung naghihintay sa'yo, Si Ten of Pentacles and si King of Cups and si Queen of Pentacles. So, ibig sabihin, kumbaga, nasa process lamang kung paano ka aasenso or kung ano man yung iniisip mo, kung ano man yung gumugulo sa isipan mo, ay sinasabi din dito na tulungan mo yung sarili mo kung paano ka mag-i-improve, Ayun, okay? Kasi hindi halos lahat, yung iba sa inyo, meron siyang kinatatakutan. Kumbaga, feeling ng tao na ito, nakatrap siya sa isang sitwasyon na hindi niya maalis-alisan. Maybe yung kanyang emotion, or pwede rin sabihin, yun yung tumutulak sa kanya para hindi makaalis sa ganong posisyon, Kung ganun pa man, sinasabi dito na tanggalan mo yan, okay? Alam kong mahirap yung ganyang sitwasyon, pero kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, hindi ka makakaalis dito.
yan. So ngayon, sinasabi dito, magdasal ka, ipanalangin mo, then kung ikaw man ay nakakaramdam ng depressed, try mo magpa-check up din kung ano ba talaga, no? Kasi minsan kailangan din natin ng may nakakausap o nagpapayo, or pwede rin sabihin mo sa iyong family kung ano ba talaga yung problema mo, okay? Kasi sila lang din yung mga katulong sa'yo sa iyong dinaramdam. Kasi nakikita ko dito na may takot maybe meron kang kinatakutan na lihim, no, na maybe ikaw ang saksi, or pwede rin sabihin na walang nakakaalam, no, kumbaga sinasarili mo dahil sa pagsasarili mo sa takot na yun, nabubuo siya at nagiging siyang depression para sa'yo. Kumbaga nahihirapan kang mailabas kung ano yung kinatatakutan mo. Pero ganun pa man, sinasabi dito na kailangan mong manalangin sa Poong May Kapal, kasi siya lang talaga ang dakilang Panginoon na makakatanggal ng iyong nararamdaman. Pero ganun pa man, no, kailangan mo din syempre, kung hindi na talaga kaya, kailangan mong kumonsulta sa doktor para matanggal yung nararamdaman mo, no. Pero ganun pa man, sinasabi dito, no, once na nalampasan mo yung takot na yan, ito yung naghihintay sa'yo, magandang oportunidad. Huwag ka lang masyadong magpakulong, okay? Magpakulong sa ganyan. Maalisan mo yan, okay? Then, nakikita ko dito, no, dito sa Four of Pentacles, yung iba sa inyo, no, nagkakaroon dito ng, sabihin natin na nag-iipon, okay? Kumbaga, nagkakaroon dito ng financial stable, kumbaga natututo na siya kung paano niya itatago yung pera niya sa tamang lagayan, or pwede rin sabihin natututo na mag-savings. Kumbaga, pinaglalaanan niya yung savings na yun para sa kanyang kinabukasan. Nakikita ko rito na nasa ngayong September, ang nasa isip mo mag-impok. Ayun, magsisavings ka. Dahil sa pagsisavings mo, no, dito ka papunta. Okay, yung iba sa inyo, itong sa masakit, may takot, hindi halos lahat. Ito naman nakikita ko dito, yung iba sa inyo talaga mananagana. Okay? Nakikita ko dito, no, na kung ikaw isang lalaki or babae, kasi energy yung ating binabasa dito, no. Pwede kasi yung energy mo bilang isang babae, parang energy ng isang lalaki. So, ngayon sinasabi dito, no, na nagkakaroon ka dito ng matalinong pag-iisip. Kumbaga, nakikita ko dito sa King of Cups upright, sinasabi dito na magiging kang wais sa bawat desisyon na yung gagawin. At nakikita ko rin dito na magkakaroon ka ng balance. Maybe pag tinanggalan mo to, no, itong takot na ito, at tinulungan mo yung sarili mo, no, na makawala dito sa yung nararamdaman, dito ka papunta. Kasi sa nakikita ko sa card mo, nag-uumpisa lamang itong mga nararamdaman mo. Pwede rin sabihin tapos ka na dito sa mga takot na naranasan mo, at dito ka na papunta. Okay? Then nakikita ko rito, no, meron ditong tao na matured, okay? Pwede sabihin na ikaw or yung person mo, meron kang sabihin natin na matured, mag-isip, okay? Then nakikita ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na family-oriented, mas inuuna mo yung kapakanan ng iyong pamilya, then ikaw ay mapagbigay, hindi ka madamot, no? Nakikita ko rin dito sa King of Cups, ikaw talaga yung tipo ng tao na sa sobrang caring mo, hindi lang sa pamilya mo, pati sa kaibigan mo. Kumbaga, pag ikaw ay naging, pag ikaw ay talagang naging kaibigan ng isang tao, ikaw ay masasabi na hindi mo itinuturing na iba, no? Parang itinuturing mo siyang pamilya. Then, nakikita ko rito na magaling kang kumbaga, maawain ka kasi, kumbaga, kapag merong nagkukwento about sa kanya, or kapag meron kang kaibigan na nagkukwento ng kanyang nararanasan sa buhay, mabibigat na problema, andyan ka para umagapay sa taong iyon. At nakikita ko rin na nagbibigay ka ng tulong, hindi ka madamot. Kapag halimbawa, meron din taong na nangungutang sa'yo na talagang kailangan, hindi ka talaga, hindi ka nagdadamot. Kumbaga, pinihiram mo yun yung tao na yun kahit matagal mabayaran, no? Ganun yung nakikita ko, no? Kasi hindi ka madamot. Then, nakikita ko rin dito na kumbaga, kung isa kang nagmamahal na tao, devoted ka talaga sa iyong partner, at masasabing na
ikaw yung tipo ng tao na tapat, okay? Ayun lang yung nakikita ko, no? Kasi masyado kang kumbaga pag ikaw ay nagmamahal, emotional ka, talagang tapat. Tapat sa yung partner, kaya gusto mo rin, may yung magiging kapartner mo ay pareho din katulad ng ibinibigay mo. Then, nakikita ko rin dito sa Ten of Pentacles, meron ditong unexpected na blessing na parating sa'yo, okay? Sinasabi dito na itong blessing na ito ay hindi mo inaasahan. Kumbaga, sinasabi dito na uulanin ka ng biyaya. Then, nakikitaan ko rin dito na yung iba sa inyo ay magkakaroon ng sabihin natin na biglaang malaking pera, pwede rin sabihin na may manalo, or pwede rin sabihin na lumalago yung iyong pangkabuhayan sa business mo, o ano pa mga iyong pinagkakaabalahan. Meron ako dito nakikita na paglago na nagtutuloy-tuloy para maging stable, okay? Nakikita ko din dito, meron ditong tao na business-minded, businesswoman, ganyan. At nakikita ko din na may mataas yung kanyang antas, no? Maybe, hindi halos lahat, ito na yung nakikita ko. Meron ditong independent pa. Kumbaga, kung isang single, nagiging siyang, sabihin natin, nakukuha niya lahat ng mga gusto niya dahil sa sipag at tiyaga niya. Then, nakikita ko rin dito na nagiging siyang, matayog. Kahit siya nag-iisa, kaya niyang magkaroon ng, kumbaga, kaya niya na maging, sabihin natin na, magpalakad ng business na nag-iisa dahil matalino siya eh. Kumbaga, kaya niyang i-handle yung sitwasyon. Kumbaga, kahit siya nag-iisa, kaya niya, no? Hindi niya kailangan ng partner para maitaguyod or pwedeng umasenso yung kanyang buhay dahil nakikita ko dito na very independent woman or independent man na tumatayog, kumbaga kasi marami siyang kaalaman. Maybe mahilig ka magbasa ng libro about sa mga business, no? Kaya nagkakaroon ka ng maraming idea kung paano mo pa palalaguin yung business mo, okay? Ito na yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo talaga masagana. Hindi halos lahat, kasi meron ditong masama at meron ditong maganda. So, nakikita ko na yung iba ay sumasagana. Kung ano man yung business na ginagampanan mo, talagang bongga, talagang success ang nakikita ko dito, no? Ngayong September. Then, nakikita ko rin dito bilang isang babae at lalaki, kung ano man ang iyong gender. Sinasabi dito na ikaw yung tipo ng tao na matured ka mag-isip. Marami kang sabihin natin nalalaman, marami kang na-share na mga sabihin natin motivation, okay, yun lang yung nakikita ko. Kumbaga, lumalago ka, dahil mahilig ka siguro magbasa about motivation. Then nakikita ko rin dito na ito yung nai-apply mo sa iyong sarili, okay? Ayun lang, ito na yung nakikita ko. Kumbaga, maganda yung lumalabas sa card mo. Marami kang pagpapalang mangyayari ngayong September. Then nakikita ko rito, maybe may person kang Scorpio and Pisces, then Gemini and Cancer and Capricorn, okay? Then dito sa may takot, mapapayo ko lang dito, i-share mo kung sa kumbaga, magdasal ka na tanggalin yung takot mo, or pwede rin sabihin tapos na to, na nalampasan mo na to, kasi ito na yung mga positibong mangyayari sa'yo. Pero nakikita ko dito, hindi naman halos lahat pare-pareho kayo ng kwento, pwedeng masagap ko yung enerhiya mo, pwede kung masagap ay yung iba, kaya piliin nyo na lamang kung alin kayo dito. So, tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo, ni Papa Jesus. May give me the message. So, ito lumabas, Tatlo kasi yung lumabas niya. So, sinasabi dito, judge not that you be not judged. Kumbaga, huwag kang manghusga nang hindi ka din husgahan, okay? Your faith hath saved you, go in peace. Yung paniniwala mo at yung pananampalataya mo ang makakapagligtas sa iyo.
nang sa ganun ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Maybe dito ko sinasabi to doon sa nagkakaroon ng takot, umasa ka, mawawala yung takot mo, manalik at manampalataya ka. Kumbaga, tulungan mo din yung sarili mo, okay? Then, sinasabi din dito, I'm with you always, even at the end of the world. So, ibig sabihin, siya'y palaging nasa iyo, maging sa huling sandali ng mundo or sa wakas ng mundo, okay? Kaya sinasabi dito, manalig ka lang sa Poong may kapal, hindi ka niya pababayaan dahil lahat ng pagpapala na hinihiling mo ay nanggagaling sa kanya, okay? Thank you for watching and love and peace.